Isang napakahalagang sandali ito. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka, naguguluhan, at kahit nag-aalala sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Nararamdaman ninyo ang pagbabago sa hangin, ang di maipaliwanag na tensyon na bumabalot sa bawat balita. Kaya't ngayon, sa mismong sandaling ito, hinihiling ko na ituon ninyo ang inyong buong pansin. Dahil ang ilalabas kong katotohanan ay hindi lamang para sa inyong kaalaman, kundi para sa inyong paghahanda. Hindi ito isang ordinaryong pagsusuri, ito ay isang panawagan ng Espiritu, isang pagliliwanag sa gitna ng kadiliman na napapanahon sa bawat tibok ng orasan. Ang mga kaganapan ay bumibilis, at ang pagkonekta sa mga itinatagong propesiya ay hindi na isang opsyon, kundi isang kagyat na pangangailangan. Kaya't huminga ng malalim, buksan ang inyong puso, at handa ng matuklasan ang isang koneksyon na magpapabago sa inyong pananaw sa mga nangyayari. Nakita ko, naririnig ko ang daing ng maraming kaluluwa na nalilito sa mga komplikadong pangyayari sa ating mundo. Mula sa mga balita ng digmaan, sa mga politikal na kaguluhan, hanggang sa ekonomiyang tila nakalutang sa kawalan. Ang puso ko ay bumibigat, sapagkat alam kong ang karaniwang tao ay nahihirapang unawain ang malalim na ugat ng lahat ng ito. Pero sa mga sandaling tulad nito, ibinibigay ng Diyos ang isang malinaw na lente upang makita natin ang mga bagay na lampas sa ating pisikal na paningin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang koneksyon na matagal nang pinagtatalunan, na madalas ipinagsasawalang bahala ng marami, ngunit ngayon ay unti-unting nagiging maliwanag sa liwanag ng kasalukuyang mga kaganapan. Pag-uusapan natin ang ugnayan ng Russia sa propesya ng Fatima, at kung paano ito nagbibigay liwanag sa kasalukuyang krisis at hinaharap na posibleng kahinatnan. Ang propesya ng Fatima, marami sa inyo ay pamilyar dito. Ngunit gaano karami sa atin ang talagang naunawaan ang bigat at ang saklaw ng mga salitang binigkas mahigit isang siglo na ang nakalipas sa isang maliit na bayan sa Portugal. Noong 1917, sa kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig at sa bisperas ng revolusyon sa Russia, 3 bata ang nakatanggap ng mga mensahe mula sa mahal na Birheng Maria. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang panawagan sa panalangin at pagsisisi, naglalaman din ang mga ito ng mga propesya tungkol sa mga darating na pangyayari na tila imposibleng paniwalaan noon. Ngunit ngayon ay unti-unting nagaganap sa harapan ng ating mga mata. Isipin ninyo, 1917. Hindi pa nagaganap ang Rebolusyong Bolshevik. Wala pa ang Unyong Sobyet. Hindi pa natin nararanasan ang bangis ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang mga propesyang ito ay nagbabala na tungkol sa hipagkalat ng mga kamalian ng Russia sa buong mundo na magdudulot ng mga digmaan, pag-uusig sa simbahan at pagdurusa ng maraming bansa. Sabi ng propesya, kung hindi susundin ang panawagan para sa pagtatalaga ng Russia sa mahal na Birhen, kakalat ang mga kamalian nito. Ano ba ang mga kamalian na ito? Hindi ito simpleng politika, aking mga mahal. Ito ay isang ideolohiya, isang espiritual na pagkabulag na nagtatakwil sa Diyos, nagtataguyod ng ateismo, at nagpapahintulot sa pagkontrol ng Estado sa bawat aspeto ng buhay ng tao, maging sa kanilang pananampalataya. Ang revolusyon sa Russia ay nagluwal ng komunismo, isang sistema na hindi lamang nagpahirap sa milyon-milyong tao, kundi tahasan ding lumaban sa presensya ng Diyos. At nakita natin ang pagkalat nito sa China, sa Vietnam, sa Cuba, at sa maraming iba pang bansa. Ang mga ideya ng revolusyon at ateistikong komunismo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, na nagdulot ng isang siglo ng pagdanak ng dugo, pagkalipol ng mga kultura, at pagyurak sa dignidad ng tao. Ngayon, bakit napakahalaga nito sa kasalukuyan? Ang Unyong Sobyet ay nagkawatak-watak. Marami ang nag-akalang tapos na ang banta ng komunismo. Ngunit ang propesiya ay hindi lamang tungkol sa isang sistema ng pamahalaan, ito ay tungkol sa isang espiritu, isang paglihis sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Habang nakikita natin ang Russia ngayon na muling nagiging isang pangunahing puwersa sa pandaigdigang entablado,
mahalagang tingnan natin hindi lamang ang kanilang mga aksyon, kundi ang espiritu na nagtutulak sa mga aksyon na iyon. Ang propesya ng Fatima ay hindi pa lubos na natutupad. May isang bahagi pa na naghihintay ng katuparan, at iyon ay ang pangako ng kapayapaan na darating matapos ang pagtalima sa panawagan ng mahal na Birhen, o ang patuloy na pagdurusa kung hindi. Pero sandali, bago tayo lumalim sa mga detalye, mayroon akong isang mahalagang tanong. Sa dami ng ingay at impormasyon sa paligid, paano nga ba natin malalaman kung ano ang totoo at kung ano ang katang-isip? Ito ang dahilan kung bakit kayo narito ngayon. Sapagkat mayroong mas malalim na katotohanan na naghihintay na maunawaan ninyo, isang katotohanan na magbibigay linaw sa mga nangyayari sa inyong paligid at magbibigay kapayapaan sa inyong kalooban. Ipakita ko sa inyo ang mga nakatagong ugnayan na tila hindi makatwiran sa unang tingin, ngunit perpektong nagtutugma sa divine plan. Ang mga pangyayari sa mundo ay hindi nagkataon lamang. May mas malalim na puwersa, may mas dakilang disenyo. At ang pag-unawa sa koneksyon ng Russia sa propesya ng Fatima ay hindi lamang para sa mga historiador o teologo. Ito ay para sa bawat isa sa atin na naghahanap ng kahulugan sa mga kaguluhan ng kasalukuyan. Ang mga pahiwatig ay nasa ating paligid, ngunit kailangan natin ng mga mata na makakakita at puso na makakarinig. Bumalik tayo sa mensahe mismo ng Fatima. Ang isa sa mga pangunahing punto ay ang konsekrasyon ng Russia sa Immaculate Heart ni Maria. Ang panawagang ito ay paulit-ulit na ginawa. Ngunit ano ang ibig sabihin nito at bakit ito napakahalaga? Hindi ito simpleng seremonya, ito ay isang espiritual na pagkilos na may malalim na implikasyon. Ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na bumago sa puso ng isang bansa na matagal nang lumihis sa Kanya. At ang pagtalima rito, ayon sa propesya, ang magdadala ng tunay na kapayapaan sa mundo. Kung hindi, ang Russia ay magkakalat ng kanyang mga kamalian sa buong mundo, magdudulot ng mga digmaan at pag-uusig sa simbahan. Isipin ninyo ang mundo ngayon. Ang digmaan ay nagaganap sa Europa. Ang tensyon ay mataas sa Asya. Ang ekonomiya ay hindi matatag. Ang pag-uusig sa mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa iba't ibang sulok ng mundo, minsan tahasan, minsan sa porma ng mga batas na naghihigpit sa kalayaan sa relihiyon. Hindi ba ito kahawig ng mga babala? Ang mga kamalian na tinutukoy ay hindi lamang ang komunismo. Ang mga ito ay maaaring sumaklao sa iba't ibang porma ng materialismo, ateismo, at pagmamataas ng tao na nagtatakwil sa Diyos. Ang espiritu ng kontrol, ng pagpapalawak ng kapangyarihan sa kapinsalaan ng kalayaan at dignidad ng tao, ito ay mga aspeto ng kamalian na patuloy nating nakikita, anuman ang pangalan ng sistemang politikal. Nakikita ko ang pangitain ng ating mundo. Hindi ito pagtatapos ng lahat ng bagay. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng disenyo ng Diyos, isang panawagan sa paggising. May mga sasalungat sa inyong maririnig dito. Sasabihin nilang di lumang kwento na ang Fatima, na ang Russia ay nagbago na. Ngunit ang propesiya ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang tanging nagbabago ay ang ating pag-unawa at ang ating kakayahang tumugon sa panawagan. Ang Russia ay isang mahalagang manlalaro sa propetikong orasan ng Diyos. Hindi ito nagkataon lamang. At bago ko pa ilahad ang mga susunod na bahagi ng pagsusuri na ito, nais kong maramdaman ninyo ang bigat ng katotohanan ito sa inyong puso. Sapagkat hindi ito simpleng impormasyon. Ito ay isang tawag sa pagkilos, isang panawagan upang maging handa, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Malapit na tayong magpatuloy sa isang mas malalim na pagsusuri sa kasalukuyang mga kaganapan at kung paano ang mga ito ay nagiging tugon sa mga sinaunang propesiya. Manatiling nakatutok, sapagkat ang susunod na bahagi ay magpapalawak pa sa inyong pag-unawa sa plano ng Diyos sa panahong ito. Ngayon, balikan natin ang T-Connection Prophetica Atual.
Paano natin ikakabit ang isang propesyang halos isang siglo na ang nakalipas sa mga araw na ito? Ang prinsipyo ng propesiya ay malinaw. Ang pagkalat ng mga kamalian ng Russia ay magdudulot ng digmaan at pag-uusig. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang mga bagong forma ng kamalian na lumalabas mula sa Russia. Hindi na ito purong komunismo sa anyo ng Unyong Sobyet. Ngunit ang espiritu ng otokrasya, ng muling pagtatatag ng imperyal na kapangyarihan, at ng pagpapalaganap ng isang ideolohiyang sumasalungat sa kalayaan ng individual at sa pamamahala ng Diyos ay patuloy na naroroon. Ang digmaan sa Ukraine ay isang malinaw na halimbawa nito. Ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa ideya ng kontrol, at sa pagbaluktot ng katotohanan. Ang sitwasyon mundial ay nagpapakita ng isang pandaigdigang pagkabahala. Ang mga takot sa digmaang nukleyar, ang pagkagambala sa supply chain ng pagkain, ang pagtaas ng presyo ng enerhiya, lahat ng ito ay direktang o hindi direktang naugnay sa mga aksyon ng Russia. Ang mga bansang nakapaligid sa Russia ay nabubuhay sa takot. Ang mga dating miyembro ng Unyong Sobyet ay nag-aalala sa kanilang soberanya. Ito ang epekto ng pagkalat ng mga kamalian. At habang ang digmaan ay nagpapatuloy, lalong nagiging malinaw na ang koneksyon sa propesya ng Fatima ay hindi isang simpleng interpretasyon, kundi isang tumpak na paglalarawan ng katotohanan. At ano ang tungkol sa pag-uusig sa simbahan? Bagamat hindi tahasang tinutugis ang mga Kristiyano sa Russia sa parehong paraan na ginawa noong panahon ng Unyong Sobyet, mayroong mga ulat ng paghihigpit sa mga di-tradisyonal na relihiyon at sekta, at isang paghimok sa nasyonalismong Ruso na nakaugnay sa simbahang Orthodox ng Russia. Sa mga bansang apektado ng impluwensya ng Russia, ang kalayaan sa relihiyon ay madalas na nakompromiso. At sa isang mas malawak na kahulugan, ang pagkalat ng ateismo at sekularismo sa mundo, na marami ay nag-ugat sa pilosopiyang Ruso ng ika-20 siglo, ay isang tahimik na anyo ng pag-uusig sa mga puso at isipan ng mga tao, na naglalayo sa kanila sa Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang kolektibong pagkabalisa. Ang mga tao ay naghahanap ng kasagutan. Naghahanap sila ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At dito pumapasok ang pag-asa sa Biblia. Ang Diyos ay hindi kailanman iniiwan ang kanyang bayan. Kung ang propesiya ng Fatima ay nagbabala tungkol sa mga panganib, ito rin ay nagbigay ng isang solusyon at isang pangako ng kapayapaan. Ang mahal na birhen ay nangako na isahuli, ang aking Immaculate Heart ay magtatagumpay. Ang Santo Papa ay itatalaga ang Russia sa akin, at ito ay magiging ganap na nabago, at isang panahon ng kapayapaan ay ibibigay sa mundo. Ito ang pangako ng Diyos at ang kanyang mga pangako ay laging natutupad. Ang kapayapaan sa kalooban ay hindi nangangahulugang pagkawala ng mga kaguluhan sa labas. Ito ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang anchor sa gitna ng bagyo. Kapag naiintindihan natin ang propetikong konteksto, hindi tayo nabubuhay sa takot, kundi sa pag-asa at paghahanda. Alam natin na may mas malaking plano at ang Diyos ay may kontrol. Ang ating tugon ay hindi dapat pagkabahala, kundi panalangin, pagsisisi at pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano ang praktikal na aksyon na dapat nating gawin? Una, manalangin para sa Russia. Hindi ito simpleng politika, ito ay isang espiritual na labanan. Manalangin para sa pagbabalik loob ng mga puso, para sa kapayapaan, at para sa katuparan ng pangako ng Fatima. Ikalawa, maging mapagmatsyag. Huwag nating baliwalain ang mga palatandaan ng panahon. Pag-aralan ang salita ng Diyos at ang mga propesiya upang mas maunawaan ang mga pangyayari sa mundo. Ikatlo, mamuhay ng may pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating pananampalataya sa Diyos ang magiging matibay nating pundasyon. Ibahagi ang pag-asa sa iba at maging isang ilaw sa madilim na mundo. Nakikita ninyo ba ang malalim na koneksyon?
Ang mga salita mula sa Fatima ay hindi lamang para sa mga tao ng 1,917. Ang mga ito ay nabubuhay at humihinga sa mga headline ng ating mga pahayagan ngayon. Ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang plano, at tayo ay tinatawag upang maging bahagi nito. Huwag ninyong baliwalain ang kapangyarihan ng panalangin at ang pangako ng Diyos. Ito ay mas malaki kaysa sa anumang pamahalaan, anumang hukbo, o anumang ideolohiya. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, paano natin masisiguro na ang ating interpretasyon ay tama? Hindi ba't napakaraming iba't ibang pananaw sa mga propesiya? Ang katotohanan ay, ang pag-unawa sa propesiya ay hindi lamang tungkol sa paghula sa hinaharap, kundi tungkol sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos sa kasalukuyan. Ang mensahe ng Fatima ay paulit-ulit na binalikan ng mga santo, papa at ng simbahan. Ito ay mayroong opisyal na pagkilala. Higit pa rito, ang mga bunga ng di pagtalima sa panawagan, ang digmaan at pagkalat ng kamalian, ay kitang-kita sa ating kasaysayan. Ito ay isang propesiya na hindi lamang nagsasabi ng hinaharap, kundi nagpapaliwanag din ng nakaraan at nagbibigay ng pahiwatig sa kasalukuyan. Isipin ninyo ang konsepto ng key unanswered prayers o mga panalangin hindi sinagot. Marami ang nagtanong, bakit patuloy pa rin ang kaguluhan kung ang Russia ay tinalaga na noong 1984? Ang interpretasyon dito ay nagkakaiba-iba. Ang ilan ay nagsasabing hindi ito ginawa sa paraan na hinihingi ng Fatima. Ang iba ay nagsasabing ang epekto ng konsekrasyon ay hindi agarang nagaganap at ito ay bahagi ng mas malaking proseso ng pagbabago. Ngunit anuman ang debate, ang mensahe ay nananatili, ang kapayapaan ay nakasalalay sa pagbabalik loob at pagtatalaga sa kalooban ng Diyos. Ang pangako ng tagumpay ay naroon pa rin, at ito ay naghihintay ng ganap na katuparan. Ang propesya ng Fatima ay hindi isang panawagan sa takot, ito ay isang panawagan sa pag-asa at aksyon. Binigyan tayo ng Diyos ng mga babala upang tayo ay makapaghanda. Hindi niya tayo iniiwan sa kadiliman. Sa halip, ibinibigay niya sa atin ang liwanag upang makita natin ang landas. Ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan sa panahong ito. Ang pag-unawa sa koneksyon ng Russia sa Fatima at sa kasalukuyang mga kaganapan ay ang unang hakbang. Ang susunod ay ang pagkilos. Marami sa atin ang nag-iisip, ano ang magagawa ko? Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Ngunit huwag nating baliwalain ang kapangyarihan ng isang nag-iisang kaluluwa na nakatuon sa Diyos. Ang mga bata ng Fatima ay ordinaryong bata lamang. Ngunit sa pamamagitan nila, ipinahayag ng Diyos ang mga propesyang nagpapabago sa kasaysayan. Ang inyong panalangin, ang inyong pagsisisi, ang inyong pagpapahayag ng pananampalataya, lahat ng ito ay may kapangyarihang magpabago. Kung ang Diyos ay makapagpapagalaw ng mga bansa at mga hari, gaano pa kaya ang kanyang magagawa sa pamamagitan ng isang puso na nakatuon sa kanya? Kaya sa mga sandaling ito, nakikita ko ang hinaharap na hindi puno ng takot kundi ng isang matinding pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol. Ang mga pangyayari ay hindi lumalabas sa kanyang kaayusan. Sa halip, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng kanyang papalapit na pagliligtas at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Ang Russia, kasama ang lahat ng kanyang kasaysayan at kasalukuyang papel, ay isang piraso lamang sa higanting puzzle ng Diyos. At ang layunin ng lahat ng ito ay upang ibalik ang sangkatauhan sa kanyang sarili. Ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng bawat isa. Ang propesya ng Fatima ay hindi lamang tungkol sa geopolitics, ito ay tungkol sa moral na kalagayan ng sangkatauhan. Ito ay isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga kasunduan ng mga bansa, kundi sa pagbabalik loob sa Diyos. Kapag ang mga puso ay nabago, magbabago ang mga bansa. Kapag ang mga kaluluwa ay nagbalik loob, magbabago ang mundo. Ngayon, may isang bagay na kailangan nating maunawaan na mas malalim pa.
Ang espiritu ng Russia na tinutukoy sa propesiya ay hindi lamang isang politikal na ideolohiya. Ito ay isang espiritual na kapangyarihan, isang antiteo na puwersa na sumasalungat sa kalayaan at sa katotohanan. Nakita natin kung paano ito nagpakita sa kasaysayan sa forma ng komunismo, na naghangad na burahin ang Diyos mula sa isip at puso ng tao. Sa kasalukuyan, bagamat ang anyo ay nagbago, ang ugat ng espiritu na iyon, ang paghahangad ng ganap na kapangyarihan, ang pagtanggi sa transcendente, ang pagbaluktot ng katotohanan, ay naroroon pa rin. Kaya't ang labanan ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan at mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na larangan. Ang pag-unawa sa Fatima at sa Russia ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang armas sa labanang ito, kaalaman. Kapag alam natin ang kalaban at ang kanyang mga taktika, mas epektibo tayong makalaban. Ang pagkalat ng kamalian ay hindi lamang sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng disinformation, sa pamamagitan ng pagkalito, at sa pamamagitan ng paghina ng moralidad at pananampalataya sa mga lipunan. Ito ay isang tahimik na pananakop ng mga puso at isipan. At ang tanging paraan upang labanan ito ay sa pamamagitan ng katotohanan at liwanag ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong mabuhay sa takot sa Russia o sa anumang bansa. Sa halip, dapat tayong mamuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang propesiya ay nagbibigay sa atin ng foreknowledge, hindi upang maging sanhi ng takot, kundi upang maging gabay sa pagkilos. Ito ay isang paalala na ang Diyos ang soberano sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga kaganapan. Ang bawat pangyayari ay inihanda upang makamit ang kanyang layunin. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw ang pagpapatuloy ng kasaysayan sa direksyon na inilarawan ng propesiya. Ang mga pangyayari ay hindi nag-aapura ng walang direksyon, sila ay gumagalaw patungo sa isang tiyak na katuparan. At ang propesiya ng Fatima ay nagbibigay sa atin ng isang mapa. Ito ay isang mapa hindi lamang ng panganib kundi ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, mayroong tagumpay. Mayroong kapayapaan. Mayroong pagliligtas. Kaya't sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nararamdaman ko ang isang malakas na presensya ng Espiritu Santo na nagtutulak sa akin upang sabihin sa inyo, hindi pa huli. Hindi pa huli ang magbalik loob. Hindi pa huli ang manalangin. Hindi pa huli ang kumilos. Ang mga araw na ito ay puno ng mga oportunidad upang maging mga ahente ng pagbabago, upang maging mga ilaw sa kadiliman, at upang maging mga tagapagpahayag ng katotohanan ng Diyos. Huwag ninyong hayaang ang ingay ng mundo ay makapagpalito sa inyo. Huwag ninyong hayaang ang takot ay makapagparalisa sa inyo. Sa halip, bumaling sa Diyos. Hanapin ang kanyang mukha. Hilingin ang kanyang karunungan. At bibigyan niya kayo ng pag-unawa at lakas upang harapin ang anumang dumating. Ang koneksyon ng Russia sa propesya ng Fatima at sa kasalukuyang mga kaganapan ay hindi lamang isang bagay ng haka-haka. Ito ay isang espiritual na katotohanan na nagbibigay hugis sa ating panahon. At ngayon, habang papalapit tayo sa kasukdulan ng ating pagtalakay, nais kong maramdaman ninyo ang lakas ng presensya ng Diyos. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao sa buong mundo ang gumising sa mga katotohanan ito, na naghahanap ng kahulugan at ng direksyon. At sa pagdami ng mga taong nagtitiwala sa Diyos at kumikilos ayon sa kanyang kalooban, mas mabilis na darating ang kanyang kapayapaan sa mundo. Ito ang ating panahon upang maging matapang. Ito ang ating panahon upang maging handa. Ito ang ating panahon upang maging mga tagapagtaguyod ng katotohanan. At ang pag-unawa sa mga propesya tulad ng Fatima ay isang mahalagang bahagi ng paghahandang iyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang pananaw na lampas sa balita ng araw, isang pananaw na nagmumula sa banal na propesya mismo. Kaya't muling nakikita ko ang isang paghahayag na ibinibigay sa atin ng Diyos, isang paghahayag na nagbibigay linaw sa mga nangyayari sa ating mundo.
Ang koneksyon ng Russia sa propesya ng Fatima at sa kasalukuyang mga kaganapan ay hindi lamang isang akademikong talakayan, ito ay isang panawagan sa espiritual na paggising. Ang mga babala ay naroon, ngunit gayon din ang mga pangako. Ang pag-asa ay mas malaki kaysa sa anumang panganib. Nais kong makita ninyo, sa paningin ng inyong puso, ang malaking plano ng Diyos na nagbubukas. Ang mga bansa ay gumagalaw, ang mga pangyayari ay bumibilis, ngunit ang Diyos ay nasa kanyang trono, at siya ang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Kaya't habang ang mundo ay tila gumugulo, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lalong tumitibay. Nararamdaman ko ang pag-igting ng mga espiritual na puwersa sa paligid. Ang mga propesiya ay hindi lamang mga lumang kwento, sila ay mga buhi na salita na nagpapahayag ng plano ng Diyos para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang koneksyon ng Russia sa Fatima ay isa sa mga pinakamalaking pahiwatig na ibinigay sa atin upang maunawaan ang ating panahon. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga pangyayari sa mundo ay hindi nagkataon lamang, kundi bahagi ng isang mas malaking espiritual na labanan. Kaya, sa sandaling ito, nadarama ko ang isang malakas na pagtulak ng espiritu na sabihin sa inyo, humanda kayo. Hindi ito oras para matulog. Hindi ito oras para maging maligamgam. Ito ay oras para gisingin ang inyong espiritu, para magbihis ng espiritual na baluti, at para maging handa sa anumang dumating. Ang Diyos ay naghahayag ng mga bagay na ito sa atin hindi upang takutin, kundi upang bigyan tayo ng kaalaman, karunungan, at kapangyarihan upang kumilos. Ang mga kamalian ng Russia ay kumalat, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki. Ang kanyang kapayapaan ay mas matibay. Nais kong idalangin na ang bawat salitang inyong narinig ay maging binhi sa inyong puso, na magbubunga ng pag-unawa, ng pananampalataya, at ng pagkilos. Ang kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos, at tayo ay bahagi ng kanyang plano. Huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin, ng pagsisisi, at ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ngayon, itataas ko ang aking tinig, hindi lamang upang magbigay ng impormasyon, kundi upang maglabas ng kapangyarihang espiritual sa inyong buhay. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinapahayag ko na ang bawat pagkalito sa inyong isipan ay liliwanagin ngayon. Ang bawat takot na dulot ng mga kaganapan sa mundo ay hahalinhan ng kapayapaan at pag-asa. Ang espiritu ng pagkalito, ng pagkabahala, at ng kawalan ng pag-asa ay iniutos ngayon na lisanin ang bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ipinapahayag ko ang paggising sa bawat kaluluwa na nakikinig. Ang mga mata ninyo ay bubuksan upang makita ang katotohanan, at ang inyong puso ay tatanggap ng banal na pag-unawa. Ang Russia ay maaaring nagdala ng mga kamalian sa mundo, ngunit ang Diyos ay naghahanda ng isang pagbabago, isang pagbabalik loob, at isang panahon ng tunay na kapayapaan na darating. Ang tagumpay ay atin na, sapagkat ang Diyos ang nagwawagi. Ito ay isang panawagan sa pagkilos, isang panawagan upang manindigan sa pananampalataya, at isang panawagan upang maging mga ilaw sa madilim na mundo. Ipinapahayag ko ang kalayaan, ang kapayapaan, at ang kapangyarihan ng Diyos na bumababa sa inyo ngayon. Ang mga kaganapan ay nagpapatunay sa salita ng Diyos, at sa huli, ang kanyang plano ay magtatagumpay. Magalak kayo, sapagkat ang ating pagtubos ay malapit na. Ngayon, sa pagtatapos ng pagtalakay na ito, mayroon akong tatlong napakahalagang hakbang na kailangan ninyong gawin. Una, isulat ang Kidagi is handa sa mga komento sa ibaba bilang isang tanda ng inyong espiritual na paghahanda at para makapag-alay kami ng espesyal na panalangin para sa inyo. Pangalawa, i-like ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng pananampalataya na ang kapayapaan at pag-unawa ay mananaig sa gitna ng kaguluhan na konektado sa mga pangyayaring ito. Ang bawat like ay isang deklarasyon ng inyong pagtitiwala sa plano ng Diyos.
Pangatlo, ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa 7 tao na alam ninyong nangangailangan ng ganitong pag-unawa at espiritual na pananaw sa mga koneksyon ng Russia sa propesiya ng Fatima at sa kasalukuyang mga kaganapan. Ang pagbabahagi ay pagpapalaganap ng liwanag. Huwag ninyong palampasin ang iba pa naming mga video tungkol sa mga huling araw at mga propesiya na makakatulong sa inyo na maging mas handa at maunawaan ang mga darating na pangyayari. Mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo subscriber at i-click ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang aming mga bagong revelation. At bago kayo umalis, nais kong anyayahan kayong manalangin kasama namin sa aming susunod na live session para sa patuloy na proteksyon at karunungan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli, manatiling matatag at mapagbantay sa Panginoon.